To lead is to follow. Ang sabi sa Ephesians 6 verse 5 and 9, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. You cannot be a good leader if you're not a good follower first. Hindi ka magiging mabuting leader kapag nakafocus ka on making a personal kingdom. Ano ba ang leadership? Leadership is a trust from God. It's a responsibility. Inilalagay sa iyo ng Diyos ang mga taong nasa ilalim ng iyong pangunguna para sila ay iyong arugain, turuan, at tulungan. Hindi para mo pagsamantalahan at gamitin na pampataba ng iyong puso. Value people as you would like to be valued. Hindi madaling maging boss. Kaya nga may nagsasabi na the greatest revenge is when there is a role reversal. Kapag ang anak daw ay naging magulang na, nakakaganti na ang magulang, quote-unquote. Ganun din kapag ang estudyante ay naging teacher na din. O kaya ay yung mga alipin ay nagiging master, nagkakaroon ng justice. Dahil mararamdaman na nila ang hirap. Akala nung iba masarap yung lagi kang nasa presidential table, inaabutan ng regalo at kinakamayan. Yung mga perks kasi ang nakikita ng ibang tao. Pero hindi nila nakikita yung difficulty. Ang sabi nga, with great power comes great responsibility. Kaya kapag leader ka, responsibilidad mo ang iyong mga follower. Dapat inaakay mo sila, inaalagaan, inaaruga at tinutulungan. Hindi yung ginagamit mo sila at inaabuso or ginagawang puppet. Walang matinong tao ang gustong mag-volunteer na maging leader minsan dahil alam nila na mahirap yun. You live in a glass house and you have to please everybody. Hindi lahat pero karaniwan ganito ang nangyayari. At meron din namang mga leader na masyado nilang ginagamit na hindi maganda yung kanilang power. Kaya kung ikaw ay wala pa sa rurok ng organizational chart, be submissive. Matutong sumunod at gumalang sa mga nakakataas. Dahil hindi natin alam sa mga susunod na panahon, maaaring follower ka ngayon, pero eventually magiging leader ka rin. So dapat maging mabuting follower tayo. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang panahon. Maaring hindi mo pa panahon ngayon, pero kapag sinabi ng Panginoon na it's your time to shine, you will shine kahit wala kang gawin. Pag natuto tayo na maging good follower, eventually ay magiging great leaders din tayo. Kaya matuto tayong sumunod at gumalang sa mga nakatataas. At kapag nandun na tayo sa posisyon na yon, maging magalang pa rin tayo sa mga follower natin o dun sa mga nasasakupan natin. Kasi kapag tinawag ka na ng Panginoon para maging leader, yung itinanim mo na magandang pagsunod bilang follower, yun din ang aanihin mo.